Sa mga nagdaang kabanata ay ginising ni Xiao Chen si Black at nang magising ito ay sa isang hikab lang ni Black ay kinilabutan ang mga hayop sa katawan ni Beastmaster na par-abang sa isang idlap ay kaya silang patayin nito. At dahil dito ay kinilabutan din si Beastmaster dahil ramdam na ramdam niya ang matinding enerhiya na lumabas kay Black sa pamamagitan lamang ng simpleng paghikab. Nasa isip-isip pa nga niya na anong klaseng Diyos na hayop ito dahil sa simpleng pag-iyak lang ay halos nabalisa na ang kanyang hayop sa katawan at nalumbay. Sa takot nga niya ay hindi niya na ipinagpatuloy ang kanyang balak na patayin si Xiao Chen at kailangan din niyang malaman ng lunas sa kanyang hitsura na alam ni Xiao Chen. Sinabi naman sa kanya ni Xiao Chen na tutulungan kita kapag nagawa mong ulihin ang lalaking iyon. Sa sinabi ni Xiao Chen ay kinabahan si Dao Gu na sa isip-isip pa nga niya na nakakainis paano magkakaroon si Xiao Chen ng napakahusay na supernatural na kapangyarihan. Napaisip naman si Beastmaster sa kondisyon ni Xiao Chen na sabi pa nga niya sa kanyang sarili na ako ay isang dakilang emperador sa nakaraan, at naglakas loob siyang maging bata na mayabang ang bunganga, tapos inutusan niya akong magpaalipin, tanga talaga ata ito. Ngunit kung matutulungan niya ako, matapos siya sa kanyang mga iniisip ay agad niyang sinabi kay Xiao Chen na kung matutulungan mo akong mabawi ang aking kamalayan pagkatapos ay gagawin ko ang gawain ayon sa iyong mga utos. Hindi naman na nagsalita si Xiao Chen sinyalas na gawin muna ni Beastmaster ang kanyang ipinag-uutos. Dahil sa kagustuhan ni Beastmaster na manumbalik ang kanyang kagwapuhan ay agad siyang umarap kay Dao Gu. At dahan-dahan niya itong nilapitan na bahagya namang natakot si Dao Gu kaya naman sinabihan niya si Beastmaster na kung anong problema ng nilalang. Sa kabilang banda naman habang pinapanood ng mga masters ang nangyayari ay nababahala na si Zhao Jingxi. Nasabi pa nga ni Taizing na parang may nangyayari sa lugar na yon. Sinabi din ni Jinbo na lumalabas na ang usaping ito ay hindi tumyupad sa ating inaasahan at ano ang dapat nating gawin ngayon. Galit namang sinabi ni Zhao Jingxi na may mas matinding plano kaysa sa kanilang nasa aking palagay. Ang susunod na plano ay makipag-ugnayan tayo kay Zhao Zhou at kay Tai Chuangsan para magkasama sila at patayin si Xiao Chen. Mabilis naman na tinawag nila si Zhao Zhou na agad naman itong sinang-ayunan niya na pagtulungan nila si Xiao Chen. Agad siyang nagtungo sa lokasyon na kung saan sila Xiao Chen. Nakahit si Tai Chuangsan ay natanggap niya na rin ang mensahe mula sa kanyang master. Tinanong naman ni Lin Feng si Tai Chuangsan na kung bakit ito nanahimik at kung gusto pa ba nitong labanan siya. Sinabi naman ni Tai Chuangsan na maswerte ka ngayon dahil hindi kita papatayin sa pagkakataong ito. Agad na ginamit ni Tai Chuangsan ang kanyang abilidad upang makarating agad sa lokasyon ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Lin Feng na kung ganoon ay aalis ka na. Hindi naman na nagsalita si Tai Chuangsan bagkus ay binigyan na lamang niya ng isang ngiti si Lin Feng. Nagtataka naman si Lin Feng na kung saan naman papunta ang hangal na iyon. Balik tayo kay Xiao Chen na kung saan naghahanda na si Beastmaster upang paslangin si Dao Gu. Nasabi pa nga dito ni Dao Gu na bago ang lahat hinanap mo si Xiao Chen, at sigurado ka bang gusto mo akong labanan ulit. Nasa isip-isip pa nga niya na si Xiao Chen ay nakipagtulungan sa nilalang na ito, at kung lalabanan ko sila, hindi ako ang kanilang kapareha pero parang ito na ang huling paraan ko at mukhang kailangan ko nang gamitin ang item na binigay ng master. Sinabi naman ni Beastmaster sa kanya habang naghahanda na tigilan na ang pagsasalita ng walang kabuluhan dahil ngayon ay seryoso na akong makikipaglaban sa iyo at patayin ka. Matapos nga siya sa kanyang pagsasalita ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake at lumabas dito ang mga imahe ng mababangis na hayop. Sinabi naman ni Dao Gu habang kinakabahan na isa ka talagang baliw, at mainitin ang ulo. Sa lakas ng mga atake ni Beastmaster ay hindi kinakaya ni Dao Gu na madepensahan ito kaya naman bahagya siyang dihado dito. Halos matangay siya sa lakas ng mga atake ng kanyang kaharap. Hindi pa man siya makapaghanda ay may isa na namang atake na patungo sa kanya. Kaya naman nang makita niya ito ay agad niyang inihanda ang kanyang sibat upang salubungin ang atake ni Beastmaster. Agad na nagsalpukan ang kanilang atake at makikitang nagkaroon ng matinding impact sa kanilang pinaglalabanan. Subalit lubhang malakas talaga si Beastmaster kaya naman natatangay siya sa mga ginagawang atake ni Beastmaster. At nang makahanap nga ng pagkakataon si Beastmaster ay agad niya itong sinundan ng isang atake na sabi pa nga niya na maglakbay ka na sa impyerno. Tumilapon na naman siya sa ginawang atake ni Beastmaster subalit hindi naman siya napinsala ng husto dito at nanatiling nakatayo pa din na sabi pa nga niya na nakakainis ito.
siguradong nakakadiri ang bastos na ito. Kaya naman sinabi niya kay Beastmaster na pinipilit mo talaga ako na umabot sa puntong ito. Dagdag pa niya na hindi mo matatakasan ang ataking ito kahit anong gawin mo. Agad niyang nilabas ang kanyang huling alas na magic weapon na sabi pa nga niya na ang magic weapon ng master na ibinigay, ay nagpapahintulot sa akin na madagdagan ang aking cultivation base upang maabot ang tugatog ng mga Diyos. Pero hindi ko magagamit ang kapangyarihan ni Xiantai ngunit hindi ko rin alam kung anong bola ito. Bahagya namang nakaramdam si Beastmaster ng kakaiba sa nilabas ni Dao Gu na magic weapon na sabi pa nga niya na kung anong nangyayari sa batang ito. Dagdag pa niya na ang kapangyarihan na ito at siya ngayon ay hindi bababa sa antas ng Emperor sa ikatlong yugto ng Xiantai. Nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na tila ito ay isang kayamanan mula sa makalangit na yugto. Sa aking palagay, ang pamilyang Jiang ay talagang ipinagpalit ng maraming dugo para sa bagay na iyon. Nagkaroon naman ng matinding reaksyon si Black at nanlaki ang kanyang mata na sabi pa nga niya na ito ay isang bagay na lampas sa teritoryong ito at sa tingin ko ito ay napakapamilyar sa akin. Nagpatuloy sa paghahanda si Dao Gu habang naglalabas ng itim na enerhiya ang magic weapon. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong natapos sa kanyang ginagawa at sabay niyang sinabi kay Beastmaster na kailangan mong pagbayaran ang lahat ng katangahan mo sa akin. Sarkastiko namang sinabi ni Beastmaster na kaya lahat ng ginawa ko sa iyo dapat bayaran di ba kaya naman magkano yan? Sa sinabi ni Beastmaster ay hindi naman ito pinansin ni Dao Gu. Bagkus ay hinanda niya ang kanyang atake na sabi pa nga niya na patay ka na ngayon. Agad naman na sinalubong ito ni Beastmaster ang ginawang atake ni Dao Gu. Subalit dahil hindi niya nakapantay ang antas nito ay naging walang silbi ang kanyang atake at dahilan upang tumilapon siya. Nang makita ito ni Xiao Chen ay napahanga na lang siya dito sa lakas ni Dao Gu. Walang nagawa si Beastmaster at makikitang naging wala ng silbi ang kanyang lakas. Kaya naman nagkaroon ng matinding reaksyon si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang kanyang lakas ay mas lumakas kaysa dati. At alam din niya na hindi niya na ito kaya dahil sa kanyang kasalukuyang cultivation ngayon. Sinabi naman na ni Dao Gu kay Xiao Chen na ngayon naman ay ikaw naman ang mamamatay. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi talaga tumitigil ang pamilyang Jiang sa paghabol sa akin. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay hindi naman ito pinansin ni Dao Gu bagkus ay umatake ito na kung tawagin niya ay Third Type Jing Divine Weapon Strike. Agad naman na hinanda ni Xiao Chen ang kanyang atake na kung tawagin ay Tianwang's Fist. Agad naman na nagsalpukan ang kanilang atake. At dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar na pinaglalabanan nila Xiao Chen. Nang makita ito ni Beastmaster ay nasabi na lang niya na ang dalawang tao na ito ay mga demonyo. Bahagya namang napaatre si Dao Gu sa lakas ng impact ng pagsabog. At bahagya din siyang nasaktan dito at makikitang hindi niya maalis ang kanyang tingin kay Xiao Chen. Makikita din ang matinding reaksyon ni Black sa nilabas na aura ni Dao Gu. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang kanyang lakas ay ganap na maihahambing sa lakas ng Xiantai sa ikatlong yugto ng Emperor, at hindi siya napigilan ng kamao, at ito ay napakalakas. Bahagya ding nasaktan si Xiao Chen sa naganap nilang salpukan. Agad naman na naghanda si Dao Gu ng kanyang pangalawang atake kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang aking lakas ay walang limitasyon, at maaari akong gumawa ng ilang higit pang mga atake upang atakihin ka muli. Dagdag pa niya na ikaw ay nakatakdang mamatay sa aking mga kamay. Sumigaw naman si Beastmaster na sabi pa nga niya na bata ang iyong kalaban ay ako. Subalit sa kanyang ginawang pagsigaw ay mabilis siyang pinatahimik ni Dao Gu na walang kahirap-hirap siyang nabigyan ng matinding pinsala. Sa tindi ng natamong pinsala ni Beastmaster ay napasukan na lang din siya ng dugo at sa kanyang dibdib ay malaki ang sugat dito. Habang nakalutang si Dao Gu ay sinabi niya kay Xiao Chen na tignan mo ito. Ito ang kapangyarihan ng Qi na walang limitasyon. Agad na hinanda ni Dao Gu ang kanyang gagawing atake at sabay niyang sinabi kay Xiao Chen na ngayon ay salubungin si kamatayan. Lumabas ang imahe ng dragon patungo kay Xiao Chen. Hinanda naman ni Xiao Chen ang kanyang sinaunang abilidad na sinamahan ng Magic Ball. Sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang malaking sibat na nababalutan ng kapanindig balahibong aura. Makikita sa hitsura ni Xiao Chen na naging seryoso ito dahil sa lakas ng pinakawalang atake ni Dao Gu. Agad niyang sinalubong ang atake gamit ang kanyang sinaunang abilidad at ang Magic Ball. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding salpukan.
Kaya naman nagkaroon ng malakas na pagsabog at hindi lang sa lugar na kanilang pinaglalabanan dahil umabot ito sa kalangitan. Na kahit sa entablado ay umabot pa ang matinding puwersa dito at ramdam na ramdam nila ang nakakakilabot na enerhiya na nagkalat. Habang si Jiang Chuan naman ay napahanga na sabi pa nga niya na ito ang tunay na kapangyarihan ng boss, at nakakagulat na napakalakas nito. Tinanong naman ni Zhao Jingshi si Zhao San na sabi pa nga niya na kung sino ba talaga ang taong ito. Makikita sa crystal screen na nawala ng damit si Xiao Chen at nasira ang kinatatayuan niya dito. Makikita sa dalawa na dihado si Xiao Chen dito dahil wala man lang naging epekto kay Daogu ang matinding salpukan samantalang si Xiao Chen ay makikitang halos mahubaran. Nasabi pa nga ni Daogu habang natatawa na Xiao Chen walang silbi sa akin ang mga pag-atake mo at meron ka pa bang ibang kapangyarihan. Matapos siya sa kanyang pagsasalita ay agad siyang nagpakawala ng isang atake. Na agad namang naiwasan ni Xiao Chen habang makikita sa hitsura nito ang pagiging seryoso. Napabuntong hininga na lamang siya dito. Nasa isip-isip pa nga niya na tila kailangan kong gumamit ng pangatlong kamao gayunpaman, sa kasalukuyan kong kakayahan, ang ikatlong kamao na ito ay halos hindi makagamit ng ika-10. Dagdag pa niya na sana kayanin pa ng katawan ko ang laban na ito. Napatayo naman si Black nang makita niyang hindi na din kakayanin ni Xiao Chen ang kanyang kaharap at kanina pa din naman siya gigil sa kapangyarihan na nilabas ni Daogu. Kaya naman agad siyang tumalon na ipinagtaka naman ni Xiao Chen. Agad na nag-transform si Black sa kanyang orihinal na anyo habang nagtataka si Xiao Chen. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na itong black magic weapon na ginamit ni Jiang Daogu ay masyadong malakas, at mag-iisip ako ng paraan para lumunin ito. Kung hindi naman ganyan ay di ikaw ang kalaban niya. Sinabi naman ni Xiao Chen nang may seryosong hitsura na nakakausap ka pala. Hindi naman napinansin ni Black ang sinabi ng kanyang kaibigan. Bagkus ay pinagtuunan niya na ng pansin si Daogu. Agad niyang nilabas ang kanyang abilidad at dito nga ay lumabas ang mataas na antas ng apoy at nagkaroon ng reaksyon ang kalangitan. Nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na ito ay talagang nasa antas ng siyam na Zuan Fire. Sa ginawang pagpapalabas ni Black ng kanyang kapangyarihan ay nagkakaroon ng maatinding reaksyon ang kalangitan at ang lupa. Nagulat naman si Daogu nang makita niya ito at malaking tanong sa kanya na kung anong klaseng aso ito. Mabilis na pinaulanan ni Black si Daogu ng kanyang atake at makikitang nilamon siya nito. Hinanda naman ni Daogu ang kanyang gagawing atake at sabay niyang sinabi na ito ang aking mapangwasak na kapangyarihan, at wawasakin kita. Dahil dito ay nagtagumpay siya na mapawalang bisa ang ginawang atake ni Black. Subalit sa kanyang ginawa ay biglang sumulpot si Black sa kanyang likuran na agad niya namang napansin. Ngunit nakapaghanda na si Black ng kanyang atake na kayang higupin ang kanyang abilidad. Nagpatuloy si Black sa kanyang ginagawa habang si Daogu naman ay nagtataka na kung anong kapangyarihan ang ginagamit ng aso at kung anong nangyayari. Maya-maya pa lumabas na ang mata ng abilidad na ginagamit ni Daogu at dahan-dahan na itong patungo kay Black at nasabi na lang niya na ito ay isang imposible, bakit madali lang sayo na kunin ang pagmamay-ari ko. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong napunta sa bunganga ni Black at walang magawa dito si Daogu. At maya-maya lang din ay natapos na nga si Black sa kanyang ginagawa at agad niyang nilunok ang itim na magic weapon. Makikita sa katawan ni Daogu at sa kanyang noo na wala na ang marka nito senyales na wala na siyang kakayahan pa na lumaban. Nasabi pa nga niya habang naghihimutok na paano niya iyon nagawa. Ang lahat ng aking kapangyarihan ay nawala na. Dahil dito ay kinakabahan na siya dahil anumang oras ay kaya na siyang patayin ni Xiao Chen. Sa mga tanong ni Daogu ay natatawa namang sinabi ni Xiao Chen na Jiang Daogu, pagkatapos mong mawala ng iyong kapangyarihan, ay malakas pa din ang loob mo at nagagawa mo pang kumilos ng mayabang sa akin. Hindi naman niya pinansin ang sinabi ni Xiao Chen bagkus ay dinuro niya si Black na sabi pa nga niya na nakakainis, anong klaseng aso ito, bakit nagawa niyang kunin ang kapangyarihan ko? Sinabi naman ni Xiao Chen na sa kanya na curious din ako kaya naman pagtapos ko sa iyo ay aalamin ko din ito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay pinagpawisan si Black sa takot habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen kaya naman sinabihan naman siya ni Xiao Chen na bakit sobrang kinakabahan ka. Dahil ba na-expose ka sa ibang tao? Ngayon subukan mong isipin muli kung paano makipaglaro sa kanya. Matapos niya kumprontahin si Black ay sinabi niya na kay Daogu na ikaw ngayon ay ang oras ko para makipaglaro sa'yo.
Agad naman na binigyan ni Black ng isang nakakatakot na titig si Daogu at nakakatakot na sigaw. Nasabi na lang ni Daogu na buwisit, sa kasalukuyang sitwasyon, ako ay walang kapangyarihan at walang magawa. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay binigyan na siya ng isang atake ni Black. Na agad naman itong sinundan ni Xiao Chen ng isang atake at wala siyang magawa dito. Nagpatuloy sa pangbubugbog si Xiao Chen kay Daogu at lahat ng ginagawa ni Xiao Chen ay hindi niya ito maiwasan. Kaya naman tumilapon siya ng malayo dito dala-dala ang kanyang natanggap na pinsala mula kay Xiao Chen. Dahan-dahan naman na lumapit sila Xiao Chen habang si Daogu naman ay makikitang hirap na ito. Nang makalapit sila Xiao Chen ay natatawa niyang sinabi na lumalabas na buhay ka pa din sa kabila ng aking mga ginawang atake na kahit mahina ka na ngayon. Agad naman na sinabi ni Daogu kay Xiao Chen na pinapayuhan kita na mas mabuting ibalik mo sa akin ang pagmamayari ko dahil kung hindi. Agad namang sinabi ni Xiao Chen na kung hindi ay anong mangyayari. Sinabi naman ni Daogu na tinitiyak ko sa iyo na hindi ka hahayaang mabuhay ng aking pamilyang Jiang. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa mga sinabi ni Daogu ay binigyan lamang siya ni Xiao Chen ng isang nakakalukong reaksyon na kahit si Black ay napabalikwas na lang ng tingin sinyalas na walang kwenta ang pinagsasabi ni Daogu. Sinabi naman ni Daogu na kahit malakas ka, pero hindi mo pa rin ako kalaban. Kung hindi lang ako pinahirapan ng dalawang nilalang na iyan, namatay ka na sana. Kaya naman ngayon ay bilasan mo na ibalik ang bagay sa akin, at hahayaan kita na mabuhay. Sa kanyang mga sinabi ay natawa na lamang si Xiao Chen dito. At wala man lang siyang natanggap na sagot maliban sa tawa kaya naman sinabi niya na ayaw mong ibalik yung item, mabuti at napakahusay mo, Xiao Chen hindi ko makakalimutan ito. Agad niyang sinira ang talisman sa kanyang kamay. At unti-unti siyang naglalaho na sabi pa nga niya bago tuluyang umalis na Xiao Chen hintayin mo ang oras na darating, babalik ako para hanapin ka. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang nagtataka na siya ay naglaho. Kalimutan mo na, at ang taong ito ay hindi problema para sa akin, ang taong ito ay talagang mahirap hulaan ang direksyon ng kanyang mga iniisip. Ngayon sabihin mo sa akin ang totoo na nakakausap mo ako kanina tama. Sa sinabi ni Xiao Chen ay binigyan lang siya ni Black ng isang nakakalokong reaksyon dito. Subalit sa kanyang ginawa ay nagalit si Xiao Chen at binigyan siya ng isang kaltok sa ulo at sabay niyang sinabi na tigilan ang pag-arte, alam ko na ang lahat. Napakamot na lang sa ulo si Black sa ginawa ni Xiao Chen sa kanya. Maya-maya pa ay sinabi na ni Black na sige, gusto kong sabihin ang lahat pagkatapos mong makuha ang unang pwesto sa ranggo ng Dragon at Phoenix. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ngayon at mamaya ay pareho lamang. Sa kanilang pag-uusap ay lumuhod si Beastmaster sinyalas na ginag-alang niya ang dalawang nilalang. Napalingon naman sina Xiao Chen sa ginawang pagluhod ni Beastmaster. At sabay na sinabi ni Xiao Chen sa kanya na kung handa na ba ito na kilalanin ako bilang iyong master. Sa sinabi ni Xiao Chen ay ipinaalam naman ni Beastmaster na bago ang lahat ng ito, ay isa akong dakilang tao sa aking mga nakaraan at hanggang ngayon. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung ikaw ay isang mahusay na tao sa antas ng emperador, kung gayon hindi ka karapat-dapat na maging aking lingkod. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nena si Beastmaster dito subalit hindi na lang niya ito pinansin. Natawa naman si Xiao Chen sa ginawang reaksyon ni Beastmaster. Nasabi pa nga niya na kailangan mo lang akong kilalanin bilang iyong master sa loob ng 3 taon. At tutulong ako sa paglutas ng iyong mga problema. Bukod dito kahit para sa akin napakadaling ibalik ang iyong lakas sa antas ng Siantay. Natuwa naman si Beastmaster sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya dito na pwede mo rin ba akong gawing gwapong lalaki. Kinumpirma naman agad ito ni Xiao Chen na oo naman magtiwala ka lang sa akin, magagawa kong ibalik ang orihinal mong hitsura. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay lumapit na siya at sabay niyang sinabi na mabuti kung ganon sa tingin ko ay ikaw ang tamang master para sa akin. Habang pinagmamasdan ni Beastmaster si Xiao Chen ay nasabi na lang niya na ang taong ito ay masyadong malakas para kilalanin siya bilang isang master, at nag-aalala ako na hindi ako makakalabas sa kagubatan na ito.
Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na maglupusay ka pababa at gagawa ako ng soul contract sa'yo. Bahagya namang nagtataka si Beastmaster sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Maya-maya pa ay umupo na ito at sabay siyang humingi ng tawad dito. Agad naman na sinimulan na ni Xiao Chen ang kanyang gagawin at agad na lumabas sa kanyang kamay ang soul mark. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong nailagay sa noo ni Beastmaster. At agad na nakarating ang kaluluwa niya sa inner space ni Xiao Chen. Sa kabilang banda naman nang makita ni Zhao Jingshi ang ginagawa ni Beastmaster ay nasabi na lang niya na anong nangyayari, naging magkaibigan si Xiao Chen at ang Beast King at naging hindi na matatalo sila. Natatakot ako na walang sino man ang makakatalo sa kanila dito. Sinabi din ni Tai Zing na kahit nagkakaisa ang mga tao mo, natatakot ako na hindi pa rin nila kayang talunin siya. Habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen sa screen ay nasabi na lang ni Lao Jiang na kung ganun ay makikiisa ako sa iyo. Nang marinig ni Zhao Jingshi ang sinabi ni Lao Jiang ay sinabi niya dito na kung ganun ay sasali ka. Agad naman na sinabi ni Lao Jiang na oo, mukhang kawili-wili, ngunit hindi ko papatayin si Xiao Chen, ang pangunahing layunin ko ay maging numero 1 ang aking mandirigma sa ranggo ng Dragon at Phoenix at hindi ko iyon maibibigay sa kanya. Sa isip-isip naman ni Zhao Jingshi ay naiinis ito na sabi pa nga niya na ang trabaho ko ay nahahadlangan niya, at hindi ko rin akalaing mabibigo ako dito. Agad naman na tinawagan ni Lao Jiang ang kanyang disciple gamit ang mind contact na meron talagang espesyal na trabaho para sa iyo at kailangan mong makipagtulungan para labanan si Xiao Chen. Batang Chanzhao, swertihin ka sana, dapat makuha mo ang ranggo ng Dragon at Phoenix sa pagkakataong ito. Maaari kang makipagtulungan sa iba sa isang araw. Para din ito sa pamilyang Jiang. Orihinal na gusto kong samantalahin mo ito, ngunit ngayon ay parang natatakot akong hindi ito gagana, at kailangan kong dahan-dahan silang talunin isa-isa. Maya-maya pa ay hindi na makita ng mga manunood ang mga mandirigma sa screen na ipinagtaka nila. Sinabi naman ni Zhao Jingshi na ang lahat, paumanhin dahil ang mga kalahok ay lubhang malalakas. Kaya naman hindi na lumalabas ang imahe. Sa sinabi ni Zhao Jingshi ay bahagyang nadismaya ang mga manunood na sabi pa nga nila na paano ito nangyari. Maririnig naman ang pagsigaw ng isa sa mga servant ni Xiao Chen na pinuno, mag-iingat ka. Wala namang magawa ang mga tao kundi umalis na lang dahil wala naman na silang mapapanood. Agad silang nagsilabasan sa fighting hall na may halong pagkainis. Sa isip-isip naman ng dalawa niyang servant na si Lao Zhou at Kai Mei na mag-iingat ang pinuno. Balik tayo kay Xiao Chen na kung saan parating na ang mga hangal upang patayin nila si Xiao Chen. Agad naman itong naramdaman ni Beastmaster ang mga paparating. Kaya naman agad niya itong sinabi kay Xiao Chen na Master, parang may paparating na mga nilalang dito. Natuwa naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung ganun ay dumating na pala sila. Agad na lumabas ang tatlong hangal at matapang na tumayo sa harap ni Xiao Chen na pinangungunahan ni Zhao Zhou. Nagkaroon ng matinding titigan ang magkabilang panig at kaunting katahimikan. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhao Zhou na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na ngayon mas mabuting sumunod ka at kaya kitang buhayin ng hindi naglalaban. Sinabi naman ni Beastmaster kay Xiao Chen na Master, hayaan mo akong patayin ko ang grupo ng mga hangal na ito. Nasa isip-isip pa nga ni Beastmaster na kinikilala ko siya bilang aking master, kaya tatayo ako at gagawin ang pinakadakilang tagumpay. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ngayon ay malubhang nasugatan ang iyong kalagayan, at mas mabuting ipagtanggol mo ang iyong sarili upang protektahan ang iyong sarili. Nagsalita naman ulit si Zhao Zhou na ang labanan sa ranggo ng Dragon at Phoenix ay magiging labanan natin. Xiao Chen, sigurado ka bang lalabanan mo ako? Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na patunayan natin. Habang si Black naman ay tahimik na sinusuri ang antas ni Zhao Zhou. At dito na din matatapos ang ating episode, mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nagga-shoutout, kaya naman shoutout kay Joshua Morales from Langkamati City, Gilbert Vallejo, Kim Lawrence Danwota, Celoso Gaming, Lolita Lopez from Hermosa Bataan, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments niyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.